Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Bishop Robbie na nakikisa po sa inyong pagdiriwang ng unang anibersaryo. At ako ay inanyayahan para magbigay ng pagninilay sa unang anibersaryo. Ito pong October 2, ngayon po. Ngayon po ay kapistahan ng our guardian angels. At ang pagbasa po doon ay ang ebanghelyo ay hango sa mabuting balita ayon kay San Mateo. At babasahin po natin, ito po ay nasa English. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." Napakaganda po ng ating pagbasa. At dito po yung sinasabi, yung pangangalaga po sa bata. Pero kung titingnan natin, ano nga ba ang totoong sinabi ni Jesus? Ilagay po natin sa konteksto po ng history. Nung panahon sa kapanahonan ni Jesus, ano nga ba ang bata? Sasabihin natin, mataas ang mga otoridad. Mataas, ibang antas po nila, ibang level po nila. Tapos yung mga kalalakihan, tapos sa ilalim ng kalalakihan, ang trato sa mga babae, property po sila. Kaya yung sinasabi po sa Ten Commandments, do not covet your neighbor's wife. Ang trato po doon, property. So yun ang pagtrato sa bata ay mas mababa pa doon. Kaya yung sinabi ni Jesus, revolutionary sinabi niya. Kasi ang pinakadakila, yung baliwala sa lipunan nila. Ang lagi ko po sinasabi, lalo tigit sa binyag, ang mga bata, wala naman talagang naibibigay sa economically. Pero ang pinakamahalagang naituturo sa atin ng bata ay paanong magmahal ng walang kapalit. At para sa akin, totoong walang kapalit po yung pagmamahal sa bata. Pwede nating sabihin, hindi mababayaran ng bata yung pagmamahal ng magulang. Yung paggising ng madaling araw, yung pagpapaaral, pagpapakain, pagpapagamot, pagpapabakuna, lahat. Hindi naman hindi kayang bayaran ng bata. At hindi rin sinisingil ng magulang yan. At yan isa sa mga tinuturo ng bata sa atin. Yun yung halaga ng bata. Tinuturuan tayong magmahal ng walang kapalit. Sana nga natututo tayo na pagkatapos lumaki yung bata, kahit siya'y malaki na at matanda na, yun yung baon-baon natin na tayo nagmahal ng walang kapalit. At para sa akin, parang napakagandang aral yun para sa atin, napakagandang hamon. Pero isa pa dun ay, ang bata ay simbolo ng pagtitiwala. Ang bata, lubusang nagtitiwala sa magulang. Parang si Jesus. Yung kanyang pagdaan sa krus, yung pagyapos sa krus, ay tunay na pagtitiwala sa kanyang ama. Kaya masasabi natin na si Jesus ay parang bata. Ganun na lamang ang kanyang pagtitiwala sa kanyang ama. At ang paanyaya ay tayo din ay magtiwala sa ama. Tulad ng pagtitiwala ni Jesus sa ama. Kung titingnan nga natin, itong pandemya, ito yung hinubaran tayo. Inalis ang lahat ng parang semblance of control para sa atin.
At tayo ay yung dati nating sinasandalan, yung dati nating kinatatayan, lahat yun parang nawala. Kumuho, naglaho. At doon nga, parang ibinabalik tayo sa pagtitiwala natin sa Ama, sa Diyos. Pagkatapos natin tanongin, bakit inalis natin lahat ito? May tiwala ba tayo sa Ama? Sa Diyos Ama? Na ang lahat ng ito ay alam niya at pinayagan niya. Kasi may mabuti siyang plano. Parang kinakabahan na tayo, ano yung kaya mabuting plano? Pero yun nga ang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos, parang inaalis yung pagtitiwala sa sarili. Isang training natin kung tayo ay nag-aaral pa. Training natin sa ating pamilya. To be self-sufficient. To be independent. Pero ang sinasabi ng Diyos, magtiwala kayo sa akin. Itabi natin yung sinasabi natin pagtitiwala sa sarili. Pero ang pagtitiwala sama. Tanda ng ating pananampalataya yun. At para sa akin, malaking hamon po yan. Kasi tayo na brainwash, yan yung conditioning na inaan natin sa ating pag-aaral, sa ating pamilya. Pero sinasabi ngayon ng ating pananampalataya, magtiwala tayo sa Kanya. Pero ano nangyari sa atin pag nagtitiwala tayo sa Kanya? Parang sinasabi natin, I am not in control, God is in control. So everything that God has, everything that God is now part of our mission. Bahagi siya ng ating gawain dito sa mundo. Kaya akala natin, ang laki-laki nang nawala doon sa resources natin, pinalitan yan ng resources ng Diyos. Ang nag-uumapaw na lakas, kapangyarihan ng Diyos, biyaya ng Diyos, now becomes available to us. At para sa akin, yan yung paanyaya ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. At Diyos ang maninindigan para sa ating misyon. Diyos ang gagabay sa ating misyon. Ang Diyos ang magtuturo sa atin sa daan, sa tamang daan, sa wastong daan, sa mabuting daan, na kung saan ang Kanyang misyon ay magkakaroon din ng kaganapan. God bless po sa unang anniversary niyo po. Sana po ay tayo ay lumago at tumimo sa pananampalataya at sa pagtitiwala sa Diyos. God bless po.